matindi po ang ating tatalakayin ngayon, no? Dahil mukhang magkakaroon po ng flat twist itong impeachment trial ni Sara Duterte. Okay? Ayan, please like and share po ng ating live. Maraming salamat po. Ayan, sa 19 viewers natin, 24. Ayan, pa-like and share po, no, mga kababayan, dahil nako, sabi ko sa inyo, napakaganda nitong tatalakayin natin dahil nga po sa nasabi po ng defense team ni Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan ito pong issue ng Romanov issue, mga kababayan. I'm sure narinig nyo ito kung kayo'y nanonood ng natin, no? Ng ating tinatalakay sa impeachment laban kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Ito pong Romanov ay mainit na pinag-uusapan ngayon para tayo pong nag-throwback, no, sa kasaysayan ng Russia noong panahon ng unang digmaan, mga kababayan ko. Ayan, maraming salamat po sa mga nagla-like and share po ng ating live streaming for this afternoon. Ayan. Shoutout po sa inyo one by one. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, mga kababayan. Dahil ito nga itatalakayin natin, ay paparinig ko po sa inyo kung paano po, mga kababayan, itong Romanov issue ay matindi po na tinatalakay at mainit, no, na topic po sa social media, maging ang ating mga kapatid sa Bengador, no, nakagaya nila Chris Ulo, Nyolo at ang iba pa, kagaya nila Boss Mike, Ballpoint Man at Ken Garcia, na kung saan ay tinatalakay nga din po itong Romanov issue na ito. Dahil kung matatandaan natin, mga kababayan, no, sa last hearing po nila, ang sinagot po ng defense team ay regarding po, no, doon sa Romanov. According po doon sa defense team, na parang sinasabi daw ni Sara Duterte, dahil yun nga po ang dahilan nila, no? Yun po ang dinahilan nila. Ang dinepensa nila regarding dun sa video, kaya raw nakapagsabi si Sara Duterte ng ganon, ay may banta raw sa kanyang pamilya. Kung hindi ba naman isa't kalahating damuhong tanga talaga, itong mga defense team na ito, mga kababayan ko, hindi nila naisip na ang nasasaad dun sa video, mga kababayan, na inihain ng prosecution ay ang sinabi ni Sara Duterte ron ay malinaw na siya lamang, hindi po ang buong pamilyang Duterte. Paano po napasok ang Romanov issue rito, or ang Romanov massacre issue noong panahon ng unang digmaan, mga kababayan? Diba? Yan po ang ating bubusisiin ngayon. Okay? So i-play natin yung video, mga kababayan, at kayo na po ang humusga. Okay? Kayo po ang humusga dito. Tayo pong taong bayan, especially kayo mga viewers, no? Mag-analyze po tayo ng mabuti, mag-analyze po kayo ng mabuti kung bakit naiipit dito si Sara Duterte at magkakaroon pa ng flat twist. Okay? Ito po Ito po. Ayan. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Ito po. Ayan shoutout po sa inyo. Nako, mainit to. Mainit to, mga kababayan. Ito ay pa lang. Talagang kahit po, no, sa mainstream media ay ito ay binabalikan at tinatalakay na po. Nako, maiipit talaga rito ang mga Duterte, mga kababayan. Ito po. Okay, alam nyo, ito nga kami noon dun sa Romanov na yan. In fact, during the Committee on Justice hearing, I had to explain what the Romanovs are. And kasi madami hindi nakakaintindi yan. Ano ba yung Romanov na yan? Sabi ko, yan yung imperial family of Russia that was overthrown and massacred by
Lenin, if I'm not mistaken. But anyway, without going... Ayan po mga kababayan. Sinasabi po dito na ang Romanov, sa mga hindi pa po nakakalam, pero I'm sure meron na kayo knowledge regarding on this matter. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, na itong Romanov, no, ay ito po yung pinakang malakas na royal family nung panahon nung 18 ano bang tawag dito? Panahon ng 1860 something, no? Hanggang sila ay magtapos sa pagmasaker sa kanilang pamilya. At ito po, ang tinuturong salarin ay itong mga revolutionary. Okay, nagsusulong po ng revolutionary government. At dito mga kababayan, papasok yung ating tatalakayin. Kung bakit po, no, nasabi ng ng defense team ni Sara Duterte itong Romanov. All of a sudden, mga kababayan, nabanggit po ito nabanggit po ito sa hearing po, at ito po ang dinipensa ng defense team ni Sara Duterte dahil wala nga pong maibigay na tamang sagot doon po sa pagbabanta, sa pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Dahil wala silang mapalusutan, ito po ang kanilang ibinatong dahilan, itong Romanov. So sa makatuwid mga kababayan, no? Matindi po na ano ito, tawag dito, matinding usapin ito. Dahil bakit po? Kung maaalala nyo, yung inilatag po na video na sinabi mismo ni Sara Duterte, siya lamang po. Malinaw po ron ang sinabi niya. If may kinausap na po ako, no, wag po kayong mag-alala. Na pag sabi ko, pag may nangyari sa akin. So meaning to say, siya lang. Hindi po sinasabi na ang buong pamilya or angkan ng mga Duterte. Di ba't pasok sa banga, mga kababayan? Sablay agad yung defense team regarding saan po, sa palusot nila doon sa video. Diba? Dahil ang malinaw na sinabi ni Sara Duterte ay kung siya ay mamamatay, siya lamang. Hindi po niya sinabing lahat. Dahil po ang Romanov family, no, ay pinatay po lahat. Okay, minasakir po lahat. Okay, sa makatuwid mga kababayan, no, doon pa lamang ay sablay na. Dahil wala naman po, dahil ang sinagot ng defense team dito, kung kaya raw nasabi ni Sara Duterte yon dahil meron daw narinig sila na may Romanov plan laban sa kanila. Parang ang sinasabi ng defense team ni Sara Duterte, itong Duterte family ang Romanov, at ang tinutukoy nila na papatay sa kanila or magpapapatay sa kanila ay itong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady at si Martin Romualdez. Malinaw po yun, no? Dahil hindi naman po magbabanta or mag-hire ng serial killer itong si Sara Duterte kung hindi po niya plano talaga na ipapatay ang ating First Lady, ang ating Presidente at ang ating dating House Speaker, mga kababayan ko. Diba? Tuloy natin. Marriage and family nga dapat kasama to. Siguro, tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family. Tama. Yun lang po ang naisip. So, katang-isip nila yan? Katang-isip po ng kabilang partido. Dahil wala naman pong napatunayan na may ganong plot sa kanila. Correct. Kasi kung matatandaan nyo, mga kababayan, hindi po pwede talaga i-depensa po ng defense team ni Sara Duterte na nakarinig or may nalaman sila na may planong Romanov massacre laban sa kanila or sa pamilya ni Sara Duterte. Dahil unang-una po sa lahat, mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung sinabi po ni Sara Duterte na may gustong gumilit sa kanyang leeg, nung gusto pong imbestigahan ng NBI
at ng ating kapulisan, itong pangyayaring ito ay tumanggi po, no? Si Sara Duterte hindi po nakiko-operate, no? Palibasa po, halata po na palabas lamang nila para mapukulan po ang alin po, ang pamilya Marcos, mga kababayan, di ba? So lumalabas dito, ito yung plot twist nun. Lumalabas pala dito, mga kababayan, na parang ang Romanov family ay kumakatawan sa pamilya Marcos, mga kababayan. Bakit po? Bakit po natin nasabi yun? Dahil unang-una sa lahat, mga kababayan ko, no? Hindi po naisip ng kahit na sinong senador, kahit na sinong pamilya, or kahit na sinong prosecutor na i-vote out po yan or sabihin po yung Romanov issue na yan. Yan po ay naibaon na sa limot way back ako pa. Okay, way back before pa. Sa makatuwid, ilang dekada na, ilang dekada nang nakalipas yan. At until now nga ay hindi pa nare-resolve ang kaso na yan dahil malupit po at matindi po ang dinanas ng Romanov family at wala po talaga itinira ni isa. Kahit ang anak, na bunsong anak na may sakit ay hindi po nakaligtas regarding dito. Diba? So, maiipit ng gusto si Sara Duterte rito, mga kababayan, dahil kailangan pong patunayan ng defense team na kailangan nila maglabas ng ebidensya na magpapatunay na merong banta sa kanilang buhay o sa pamilya Duterte para masakirin sila. Diba? Kailangan po nilang at hindi natin alam kung sino po ang ipapatawag sa Senado upang manumpa dyan regarding dyan sa banta na yan sa pamilya raw ni Sara Duterte. Defense team po ang kailangan remember mga kababayan, sila po ang nag-vote out niyan, so sila po ang kailangan magpatunay niyan, 'di ba? So sa kabilang banda, mga kababayan, no? Ito na nga yung ating conclusion dito. Okay. Dito napapasok yung ating matinding analyzation dito. Kung matatandaan po natin, mga kababayan, magmula po nang naupo si Duterte po, no? Magmula po nang umupo si Digong, nung term niya. Alam niyo naman po ang sinisigaw ni Robin Hood Padilla at ng mga kalyado ni Duterte. Ano pong sinisigaw? Ito pong revolutionary government. Di ba? Dahil gusto po nilang bumukod sa Luzon at Visayas at maging permanenteng bansa ang Mindanao. Di ba? Yan po ang sinusulong nila. At yan po ang gusto mangyari rin nung tinatawag nilang Romanov, mga kababayan. Kaya po gustong patalsikin ang Romanov nung panahon na yon, panahon ng araw, dahil po gusto ng revolutionary, ng panibagong gobyerno or revolutionary government. Hindi po nila mahawak-hawakan dahil nga po ito, Romanov, family ay isa po, sa talaga pong kinakapitan ng sambayan ng Russian. Okay? Sila po ang talagang nasa puso ng Russia na mamuno. Kaso nga, mga kababayan, ito pong Romanov ay sa sobrang bait din, sila po ay nagtiwala. Okay? Sila po ay nagtiwala. Hindi po sila gumamit ng ng dahas, mga kababayan, na kung tutuusin, kaya naman nilang labanan yung mga revolusyonaryo. Okay? Kaya pala, mga kababayan, eto, kung bakit magiging, papasok natin yung destabilization na gustong mangyari ng mga pro-Duterte. Kaya pala sila nag-aakit sa bibig nila mismo na magkakaroon daw ng revolusyon. Sino po nakakatanda nun, mga kababayan? Nung panahon na sila ay nagrarally sa EDSA, at nagsisigaw sila na handa na ba kayo sa revolusyon upang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung matatandaan nyo po, yan po ang bukang bibig nila sa rally. Sila pala ang totoong may idea kung paano
tumakbo ang estratehiya sa Russia upang imasakir ng revolutionary ang Romanov family. O eto po Romanov massacre. Pakinggan nyo po ito mga kababayan. Kung bakit po natin nasasabi ito dahil sa kanila po lumabas itong idea na ito. Okay? At dito po, no, sa bandang dulo, isasabihin ko sa inyo mga kababayan, kung sino ang punot dulo nitong issue na ito. Dahil wala pong may idea sa atin. Tayo po ay nagsaliksik lamang dahil na-curious tayo, sino ba tong sinasabing Romanov? Di ba? Ano tong Oplan Romanov na ito? Paano ito nabobot out ng mga taong ito? So syempre tayo bilang isang YouTuber, bilang isang analyst at reactor sa mga issue na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, especially itong mainit na impeachment na ito, tayo po ay nag-research. Di ba? Open naman po ang social media, ang Google, ang YouTube. Pwede po tayong mag-research regarding dito sa Romanov. So eto, panonoorin natin mga kababayan, hindi ko na ipapakita yung video kasi baka makapiright tayo. Mahirap na. Okay? So papakita ko po itong Romanov family. Itong Romanov massacre na ito. Ito po pakinggan po natin. Get ready for a wild Wait lamang po Wild Bounty Showdown at then Kasi ito po ay tumutugma ito po ay tumutugma sa kaisipan ng mga Duterte. Sila po, ito po i-remind ko po kayo, sila po ang nag-vote out nito. At wala po tayong kaalam-alam regarding sa mga issue na ito nung panahon noon. Na hindi all of a sudden, ito ay naisip nila. Diba? O shoutout po sa mga bagong dating dyan ito po. Dito papasok. Pansinin nyo yung yung strategy na ginawa ng revolutionary dito. At yun sinisigaw ng mga Duterte or mga supporter ni Duterte na revolutionary government. At dito papasok yung kaisipan nyo mga kababayan, dito nyo i-analyze mabuti kung bakit nangyayari ang gulong ito sa ating bansa at nagsisisigaw sila ng panibagong revolusyon. Eto po tugman-tugma po yung ginawa ng revolutionary dito kung paano po nakatalsik ang pamilya Romanov at paano po sila pinatay, buong pamilya nila. Ito po, matindi ito. Napakatindi. Swak na swak. Pasok na pasok sa karton, sa banga, sa basurahan, yung narrative ng mga Duterte magmula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, tingnan nyo. Wait lang. Dito. Wait lang Wait lang po. Nasaan na ba yun? Nako, eto, grabe to. Dito, ma-analyze nyo mabuti. Grabe, nakakilabot ito mga kababayan. Kahit ako, kinilabutan ako dito mga kababayan, sabi ko sa inyo. Ito. Kinilabutan ako dito, sobra. Romanov family. Ilan sa inyo ay pamilyar na sa kwento ng pamilya nito. Sila ang kahuli-hulihang imperial family sa Russia. Mahigit 3 siglo o 300 na muno ang kanilang angkan. Tagal, no? Isang matinding trahedya ang nagpabago ng kanilang kapalaran na nagresulta na tuluyan silang nabura sa mundo. Ano ang dahilan sa likod ng kanilang katapusan at paano ito nagsimula? Pakinggan natin ngayon ang pakinggan yung mabuti mga kababayan. Family. Nakakilabot to mga kababayan. Ako, kinilabutan ako dito. Nagmula sa Latin word na Caesar. At ang kauna-unahang tsar ng Roman dynasty ay si Michael Romanov I. Nahirang siya noong taong 1613. Pagkaraan ng maraming siglo, ang trono ay pinasa na sa mga kamag-anak. At sa period na ito, mas lumalaki ang angka nila. Although hindi pa gaano prominente ang dinastiya ng pamilyang Romanov sa buong Russia. Pagkatapos ng pamumuno ni Michael, ang Russia ay pinamumunuan pa rin ng mga tsar mula sa dinastiya ng Romanov. At marami pang hinirang na mga tsar ang umupo sa trono bago ang tragic downfall
ng Romanov Dynasty. Eto puputulin muna natin dyan, wait lang. Unang-una sinabi dito sa documentaries, mga kababayan, matagal na or may dynastiya na, alam naman natin, na nung panahon pa, namumuno si Pangulong Apulacay. Diba? Sa makatuwid, mas maikukumpara natin itong Marcos family dito po sa Romanov family, hindi po sa Duterte. Dahil recently lamang po silang naupo sa pinakang mataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Yan po ang tandaan natin. Okay? So, yung Romanov family or clan, mga kababayan sa Russia, ay sila po ang laging naluluklok or niluluklok ng taong bayan dahil po sila ay mahal ng taong bayan. Okay? So ngayon, syempre hindi mawawala yung inggit ng mga kalaban. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get caught.